So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Grow a Garden. So mga ate at kuya, dumating na po ang prehistoric update kung di nyo pa po nabutang kagabi. Nandito na lahat ng bago actually. Yung mga nadagdag lang naman is mostly pets and mga bagong plants. So wala naman kayong ibang kailangan problemahin kaya hindi ko na full review. So magpo-focus na lang tayo dito mga atit kuya sa prehistoric quest. Kasi kung di nyo alam mga atit kuya, dito po sa prehistoric quest makukuha ang pinakamagandang seed ngayon na lalamang sa candy blossom. Okay, yung bone blossom. So mga atit kuya, tuturo ko sa inyo kung paano bang madali matapos tong mga quest na to as a free to play. So kaya Len, ano ba yung free to play? Yung free to play po is yung walang ginagastos na Robux or pera sa laro. Kung di nyo alam, free to play po ako, pure free to play po ako. Wala pa akong ginastos kahit ni piso dito sa larong to. And yun, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano bang madaling matapos tong quest na to kahit free to play ka lang. So hindi mo kailangan gumastos para lang matapos tong quest na to. So bago natin umpisahan tong video to mga atit ko, gusto ko lang i-wash out yung mga kasama ko sa server. Wala po silang kalam-alam na nagre-record ako ngayon. So wash out dito wala Kalbo, Rachel, Akeras, and Sky, no mga atit kuya. So yun nga, tuloy muna natin sa mga nagpapa-wash out bago tayo mag-proceed sa video. Okay mga atit kuya, bago ko turo sa inyo kung paano ba yung free to play way, kung paano ba madali matapos to, gusto ko lang sabihin sa inyo mga changes na nangyari over the span of, anong oras ba ako natulog? 12 over 6 hours, kasi 6 ako nagising over 6 hours, tama, over 6 hours. Etong quest kasi may binago sila, okay? Yung quest po nung una is every 6 hours nagre-reset. Okay, ngayon po is naging every 12 hours. So bali, ang magangyari na lang nito mga tit kuya, makakadalawang bar lang kayo per day. Okay, dalawang bar dito sa may blue bar, dalawang bar lang per day. Kung 6 hours kasi yan, makakaapat kayo per day. So madali nyo lang maabot tong bone blossom kung ganun. Ngayon, binago nila, ginawa nilang 12 hours. Tapos another thing na binago nila is wala na pong skip quest. Okay? Mga atit kuya, correction lang. Kaya pala walang skip quest sa akin kasi kompleto ko na pala yung quest. Kaya pala walang skip quest. So, kita nyo naman yung sa alt ko. May skip quest. Okay. So, may skip quest po. Akala ko tinanggal na nila. So, it's quite pay to win, no? May skip quest pala, no? Akala ko walang skip quest. So makita nyo naman may skip quest. Okay, so simulan na natin sa mga tip na pwede kong ibahagi o ituro sa inyo mga tit kuya. So unang-una, unahin natin yung pinakamahirap dito sa sa quest nito mga tit kuya. Kasi ang mahirap dito sa quest na to is hindi yung pagtatanim, okay? Hindi yung pangongolekta, kundi yung magpa-level ng pet, okay? Lalo na't walang trading, disable yung trade, hindi niya madaling magagawa to. Kung may available na trading, kung open, madali lang to. Pero kung disabled, medyo mahirap siya kasi may mga pets tayo minsan nasa alt natin na kailangan natin, okay? So, paano ba natin to gagawin mga tit kuya? Okay, tatanggalin ko muna lahat ng pet ko. Ngayon, pag maglalapag kayo eggs, gagamit kayo lagi ng mga pampabilis na cooldown pampabilis na hatch. Katulad ng bald eagle, kung nakabili kayo, tapos blood kiwi. Yan yung mga magaganda. Pag patong-patungin nyo lang yan, para mas mabilis po yung hatch time niyan. Puro common lang naman ata yung hinihingi doon sa quest. Wala pa naman ako na encounter na kailangan ng rare. So, madali lang yung part na yon. So, kunyari, na sila, fully hatch na. Ngayon, pag fully hatch na mga tit kuya, ang gagawin ninyo, gagamit naman kayo ng ostrich, okay? Ostrich po, kasi kailangan mapa-level 10 nyo yung pet na yun, kung anong pet yung required. So, wag kayo gagamit ng sobrang daming ostrich. Ang pinaka-recommend ko lang is isa. So, bakit isa ko Len? Katulad nito, ang ostrich na isa is pwede na magbigay ng 1 to 7 age. Pag dinalawa ko yan, magiging 1 to 14 kasi pwedeng pumatong yung isang ostrich, 'di ba? So, magiging 14 age kagad siya. So, hindi na pwede yan mga atit. Kaya, ang goal nyo lang is 7. Kailangan maabot nyo yung 7. So, isang ostrich
Tapos, pwedeng 2 kiwi or 3 kung meron kayo, or 4 kung meron kayong 4 na kiwi. Ganyan. Tapos, bald eagle, 1 or 2. So, kaya 2 bald eagle ko mga kuya kasi nag-bug po yung akin. Okay, nag-bug yung shop sa akin. Kaya naka-2 bald eagle ako. So, ganyan ngayon yung setup ng ano ko. Ng pag mag-hatch ako, ng pag gagawin yung quest na level up to 10. Yan yung pwede nyong gawin, okay? Kapag mag-hatch pa lang ha, mag-hatch pa lang yan. So, ngayon, pag magpapa-level naman kayo, kunyari, na-hatch nyo siya, level 7 na, kailangan nyong i-level 10. Ang gagawin nyo mga atit kuya, ang pinakamaganda is, ano talaga, if meron kayo, owl. Owl kung meron kayo. Wala kasi akong owl eh. Cook owl lang ako, kaso maliit ang EXP na binibigay ng cook owl. Pero meron pang alternative na maganda doon, which is yung capybara. So, yung capybara mga atit kuya, kung di nyo alam, is nagbibigay sila ng 4.25 EXP every second sa malalapit na pet sa kanila. So, kung meron kayong marami nito, pwede kayong maglagay punuin yung capybara, tapos yung pet na kailangan yung palibelin. Okay, so ang task nun compare dito sa owl pala. So, maganda pa pala tong capybara compare sa owl, kasi ito yung owl. Tingnan natin yung owl. 0.24. So, ang baba. Ang task ng capybara, diba? So, maganda kung madami kayong capybara na malalagay. Then, yun yung nag-iisang pet na kailangan nyo. Kunyari, bunny, or dog, or labrador. Wag isa lang yun, tas puro capybara. Pwede na yun. Other alternative is yung, alam niyo yung sea turtle? Okay, sea turtle. Nagbibigay siya ng EXP, kaso ang problema, active yun. Okay, active skill niya yun. Tapos, bibigyan niya ata random pet. Hindi ko sure. Papakita ko na lang sa screen if, kung ano ba yung pinaka-ability niya. So, alam ko kasi nagbibigay siya ng EXP din and malaki yung EXP niya. Pero unlike sa capybara kasi mga atit kuya, passive kasi yung sa capybara. Kaya the more capybara you have, mas madali mo siyang mapapalevel. Kaya mas maganda yung capybara kung titignan nyo. So, yung capybara is nakukuha lang niya sa paradise egg. Medyo madali lang siya, pero kung pinagsasacrifice nyo, sayang naman, di ba? So, magtabi kayo ng capybara kahit 3, pwede na. Para lang mapalevel nyo na mabilis yung pet na kailangan nyo. So, yun na, nasabi ko na yung about sa pet. Ngayon naman, sunod yung sa mga plant, mga atit kuya. So, sa mga plants, so far, ito pa lang yung nire-requirement sa akin na yung parang hinihingi pa lang sa akin ng quest. So far, hinihingi pa lang sa akin is apple, mango, magtanim, tapos dragon fruit, 5 peraso, tapos magtanim ng watermelon na 10 peraso, tapos bamboo, 25 pieces magtatanim, tsaka pumpkin, 10 din ata. So far, yun pa lang yung lahat. Okay, tandaan nyo, apple, mango, dragon fruit, watermelon, tapos pumpkin. So, dapat mayroon kayong mga ganong seed, okay? May mga nakatabi kayo. Ngayon, pag natanim nyo na, huwag nyo pong bubunutin, lalo na yung mga dragon fruit tsaka apple. Kasi baka ma-repeat yung mga quest, okay? So, sayang naman kapag pinulot nyo, or nireclaim nyo, or tinanggal nyo na, and lumabas ulit sa quest tab nyo, and yun nga, wala kayong magtatanim ulit kayo. So, huwag nyo munang tatanggalin, hayaan nyo lang doon hanggang matapos nyo yung buong quest. Kasi, kailangan nyo yan, okay? Tapusin nyo lang hanggang makukuha kayo ng tawag dito, ng bone blossom, okay? So, extra tip lang mga atit kuya, pagdating sa mga seeds. Kasi, marami sa inyo, maraming nagkakaproblema pagdating sa watermelon tsaka pumpkin. Kasi, kung di nyo alam, isang bunutan lang sila and isang taniman lang sila, and bihira lang sila mag-stock, tapos onti lang. So, para magkaroon kayo ng maraming seed, madali lang po talaga yung kailangan niyo kung meron kayo nito. Sun snake. Okay? Sun snake lang mga kailangan nyo mga tikuya. Sagot na ng sun snake yan yung problema nyo pagdating sa seeds. Basta pag nag-i-stock nyo kailangan yung seed, dapat may sun snake kayo. Alam ko hindi nag-i-stock ang sun snake kasi trinay ko to kagabi yung si Jandel, nagpa OP stock. Hindi naman masyadong pero na-trigger siya nung sa sugar apple, which is maganda. So, bakit po maganda yung sun snake? Ikita nyo naman, buying from the seed gear shop has a 2.82% chance to duplicate the item bought. So, nakita nyo naman, kayo nyo mag-dope ng binibili ninyo, okay? So, papakita ko sa inyo, kunyari carrot, makikita nyo may lalabas, lucky purchase, you receive a bonus carrot. So, ganyan po yung purpose ng sun snake, no? Kasi yung mga watermelon tsaka melon is konti lang sila kapag nag-i-stock. Nasa
tatlo or minsan isa nga lang eh. Basta onti lang sila, katulad din itong apple, yung coconut, konti lang din yan, mango, isa lang yan, grape, isa, mushroom, madamihan, and the rest, okay? Yun yung isang way para mapadami yung seeds nyo. Maglagay lang kayo ng sun snake kapag nag-i-stack, madali lang. Pero kung na-sacrifice nyo yung mga sun snake nyo para dun sa dino egg, yun lang yung magiging problema nyo. Kahit isa lang siguro okay na. Kasi hindi ko alam talaga kung nag-i-stack to. Okay? Okay, kunyari wala talaga kayong sun snake, no, mga tit kuya. So kuya, wala na bang ibang alternative? Wala na kaming sun snake. Another alternative, okay? Snail. Okay, yan, snail. So, ano nagagawa ng snail, Kuya Len? Ang nagagawa po ng snail, pag pinarvest nyo, pwedeng mag-drop po ng seeds. Okay? The rarer the plants, the lower chance to duplicate. So, siguro, mas mataas yung chance nyo makakuha ng dupe seeds nito. Ewan ko, titignan ko. So, hindi ako nakakuha. hindi ako nakakuha. So, ano bang rarity nito? Legendary bang watermelon? Kaya ang hirap. Wait nga, check natin ulit. So, legendary pala ang watermelon, kaya palang tagal niya mag-drop ng seed. So, hindi ko alam din kung nag-i-stack to. Pero, alternative to sa sun snake, okay? May 5.40 chance. Mas mataas siya compare sa isang sun snake. Pero, kita nyo naman, mas nahirap siya kapag mas rare yung item na plant na hina-harvest nyo. Unlike doon sa sun snake na fix siya sa lahat, okay? 2%. Ito, nag-a-adjust siya kapag mas rare yung hina-harvest nyo. Pero ayun nga, alternative to. Madali lang makuha yung snail kasi lagi namang merong snail egg. So, snail egg tawag ko dito kasi puro snail lang yung nakukuha ko. Yan, kuha kayo. Basta ang kukunin nyo laging pet is yung may pinakamabigat na kilograms. Okay? Kasi mas mataas lagi yung ability percentage nila kapag mas mabigat sila, okay? Yun lagi yung kukunin nyo, yung pinakamabigat, okay? So, another tip na pwede kong ibigay sa inyo mga tit kuya is dito sa crafting, okay? Dapat magtatabi kayo ng isang egg, dino egg, tapos gagawin yung spray mutation amber. So, bakit kuya kailangan yan? Kasi, merong quest dito na kailangan nyo mag-craft ng dalawang spray mutation amber. So, maganda kung may extra kayo lagi nakalagay dito. In case na merong quest, isa na lang po yung gagawin ninyo. So, madali lang, 'di ba? Isang dino egg lang naman ang dali-dali makuha ng dino egg dito. Magsa-sacrifice ka lang ng kahit anong pet. Yung nakuha nyong level 10 pet, pwede nyo nang i-sacrifice dito para hindi maubos yung slot nyo, okay? Ganun lang yung pinaka function, okay? Hatch mo pa level 10, pagka level 10, i-sacrifice mo para may egg kang kapalit. Tapos yung egg na yun, pwede mong ilagay dito or pwede mong i-hatch, okay? So, sobrang dali niya lang, 'di ba? Dapat meron kayo laging isa ha. Huwag niyo i-claim, okay? I-claim niyo lang kapag may quest na kayo para doon niyo mako-complete yung quest. So, similar function din yan dito mga tit kuya sa tawag dito. Alam ko merong lightning rod So, lightning rod, kailangan lang ng basic. So, napakadali lang naman. Basic, advanced, tsaka goodly. Saka yan lang naman yung mga kailangan dyan. Madali lang naman. Kailangan meron din kayo nitong naka-stack isa, no? Kasi matagal yung creation time niya. Tingnan nyo naman. 45 minutes. So, meron dapat kayong Huwag nyo i-claim, okay? Huwag nyo rin i-claim. Tabi nyo lang. Kasi may quest yan Nakakuha ko ng quest ng lightning rod din pala. So, yun. So, maganda. Meron kayong ganito. So, hindi ko alam yung ibang quest. Actually, hindi ko alam yung ibang quest. Madalas kasi paulit-ulit yung quest Ang madalas ko kasi nakukuha quest is yung magpa-level 10 ng pet. Yun lang naman. Madali lang naman yun as lang may capybara ka. Hindi kayo mahihirapan sa quest na yun. So, bago pala natin tapusin tong video nito mga atit kuya, gusto ko lang paalam sa inyo. May pag-giveaway ulit tayo na 3.8 trillion na candy blossom galing po kay Rachel. Ayan yung mukhang raccoon. So, siya po nagbigay niyan kagabi. So, pag-giveaway daw natin. So, comment nyo sa baba, #Rachel. Ganyan, kita nyo ba? #Rachel, okay? #Rachel. Ganyan po, #Rachel, okay? Tapos, kasama ng username nyo, nang mapili kayo. Randomize po to, okay mga tit kuya. Tapos, yung sa nanalo ng, tawag dito, yung 6 trillion na honeysuckle, sino ba yun? Si John Del. John Del, please, mag-online ka naman para mabigay ko yung price mo. So, yun lang mga atit kuya.
So, yun lang naman lahat actually nang dapat yung malaman mga tit kuya kasi tinanggal na yung pay to win way. Tinanggal na pala. So, free to play way na lang and ano lang to, time management lang to mga tit kuya. Meron kayong 12 hours per quest. Makokompleto nyo yan within 4 days. So, huwag nyo kakalimutan laging gawin yung mga quest ninyo para hindi kayo mapag-iwanan, okay? Kasi yung Bone Blossom talagang maganda daw. So, pag di kayo nakaabot, yun lang. Kahit may pasok kayo, 12 hours lang naman to eh. Ilang oras lang pasok nyo? Ano lang eh, 8 hours. So, pagka uwi nyo, magagawa nyo pa to, okay? Basta, ano nyo lang, time management lang. Tsaka kung magkulang man kayo ng isang buong araw, hindi kayo makapaglaro. Kasi 4 days lang yung require eh, para makompleto to. Kasi, 2, 4, 2, 4, 6. Tama ba? 2, 4, 6. Ay, 2, 4, 6. 8. O, 8 lang o. 4 na araw nga lang. So, may sobra pa kayong 3 araw para sa next update, 'di ba? So, hindi kayo mahihirapan kaya kaya nyo yan. So, yan lang mga tit kuya. I hope may natutunan kayo. Madali lang naman talaga tong event na to ngayon compare sa Summer Harvest na every hour kailangan nandun ka, kailangan nagko-collect ka. Kaya para sa akin mas okay talaga tong event na to kasi kung may alt kayo, kayang-kaya din to ng alt nyo. Gumawa kayo ng alt if kaya nyo. Bigyan nyo ng mga pera pambili ng seeds para makakuha rin ng Bone Blossom tapos doon gawin yung Shekels farm, di ba? So madali lang siya mga tit kuya. Sana may natutunan naman kayo sa mga pinagsasabi ko kahit papaano. So hanggang dito na lang ako mga tit kuya, no. I hope may natutunan nga kayo. So huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel mga tit kuya and i-follow nyo na rin ako sa mga iba kong social media platform. So, meron din kaming Discord server dyan sa may description mga tit kuya. Pwede kayong sumali. Okay? Ano lang yan? Parang chill tambayan lang. Nagchat-chat lang kami kung ano-ano lang din. Wala naman masyadong ano dyan. Mabibigat na usapan. Okay? Ano lang? Tamang chill lang. So, pwede kayong mag-join anytime ng mga tit kuya. So, hanggang dito lang ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!